Nagising yung aso dito sa tabi ko. Magandang gabi po. Matagal ko nang gustong gumawa ng ganitong set-down video. Gusto ko po maging aware yung mga OFW. Mga nagpapagawa po ng bahay. Kasi karamihan naman po talaga ng mga kliyente ko po ay mga OFW. Ano ba yun? Takot ikaw sa blower kanina? Ayan. So, sa mga nandito po, baka hindi pa po kayo nakafollow sa akin sa Chillaxing Cheers Vlogs, aking FB page. Ayan. So, andun po yung mga clip or mga vlogs ko sa mga dogs na inaampun ko, nirescue ko. So, katulad po nito ni Lucy, ampun ko lang po ito. Pinampun lang po sa akin. Anyway, pinush ko na ngayon dahil since 2019, kung hindi pa ako nagkakamali, dyan ako nag-start na pasukin yung pag-culture. Shh! Quiet. Nag-vlog si Mami. Lahat na lang kalaban. Pinapangait kasi nila yung bahay. Nakakaabala naman itong isang to. Huwag ka na masyadong magpakit. Kasi naabala ako. Ayun. Ingay yan, Mama. Ako, tahimik lang naman ako. Nanonood lang naman ako sa'yo, Mama. Ha? Tasya na kayo, ang daming distract. Zoe, quiet. Halika na dito. Kargay ko ng Mami. Ayun, so, yun nga. Bihira po kasi yung mga kliyente ko na nandito sa Pilipinas. Pero taga rito po sila. Alam, andun yung kanilang mga hanap buhay sa ibang bansa. Marami pa akong naka-encounter na tao, 2024 na ngayon. Maliliit na bahay, malaking bahay, as in lahat po yan may issue. Yung iba is light lang, yung iba naman talagang masalimuot. In short, po talagang nagpagawa ng bahay na perfect. Wala po, as in para siyang relasyon na hindi talaga mape-perfect. Kahit pa sino po ang kausapin ninyo. So yung iba siguro baka tinatakpan na lang kasi ganito, ganyan, pero imposible. Meron po yan. Lalo kapag natitirahan na po ninyo. Bakit ko po nasabi? Based on my experience and based on sa experience po ng mga kliyente ko po. Since 2019, 2024 na ngayon. So, may mga vlogs din po ako na yung iba willing i-share. So hanapin nyo lang po sa mga video ko na kung ano yung mga nangyari sa bahay nila. Meron po kasi ako isa pang kliyente na hindi ko na lang i-mention yung name niya. May problema na yung bahay niya before. From rooftop, tumatagas yung tubig hanggang doon sa baba ng bahay nila. Anyway, nagawa na yun ng paraan, kaya nga lang, gumastos ulit siya. So, mayroon na namang problema, kaya siya daw yung linya ng kuryente, ganito, ganyan. Kaya ako po i-share sa inyo, para po maging aware kayo. Lalo sa mga mag-uumpisa na palang magpatayo na bahay, nagpapatayo na bahay, ongoing yung bahay nyo. Hindi ko pwedeng advice na kailangan tutukan nyo, ganyan, kasi ganun din po ang ginawa ng mga kliyente ko eh. Tinutukan nila. Yung iba nga po, nagpapagawa sila ng bahay nung nakauwi na sila. O kaya, pinapagawa nila yung bahay nila pag nagbabakasyon sila. Pero wala din. Wala rin po nangyayari kasi kahit po anong bantay mo sa bahay na pinapagawa mo, kung hindi mo rin naman alam yung mga parts na bahay mo na ito yung dapat, ganito yung dapat, mga materials na gagamitin, wala din po. Useless din. Marami pong mga manluloko, lalo na po pagdating sa pera. Nakakalungkot talaga. Hindi na lang ako umiimik, yumuyuko na lang ako kasi alam naman ng mga kliyente ko sa mga vlog ko na totoo pala yung sinasabi ko. Masali mo o chillers kasi alam ko ang hirap nyo dyan sa ibang bansa. Naging OFW din po ako. Hindi nga po ako tumagal dahil homesicken ako 3 bansa na yung napuntahan ko. Hindi po ako tumagal. Kaya I'll believe ako sa inyo. Yung sakripisyo nyo para matupad yung mga pangarap nyo. Iba-iba pong OFW, iba-ibang trabaho. Lahat ko na po naka-encounter. Engineer, doktor, attorney, household. Kaya yung hirap nyo, yung part ng pagkatrabaho nyo, may nagkukuskus ng inodoro, pinag-iinupunan yung ganito, mga nurse, mga nurse na yan, Diyos ko. Para po yung household. Yung puyat nila grabe. Kasabayan pa ng snow or mainit. Nakakaawa po kayo. Naaawa po ako sa inyo. Lalo na yung mga nagsisimula pala, nag-PPM sa akin na start na po yung bahay namin, panatapos po yung bahay namin, sa inyo po kami i-order. Yan yung mga PM sa amin na masaya ako na nag-aalala ako.
Kaya nga po sabi ko, sana lahat ng mga nagpapagawa ng bahay, napapanood po yung video ko. Lalo na yung mga video na nagsishare po ako sa inyo ng mga problema sa pagpapatayo ng bahay. Napakarami niya. So, kung tutuusin yung mga malalaking bahay, parang hindi ka makakapaniwala na ang laki ng bahay mo, parang mapera kang tao. Tapos, hindi ka makapaniwala na may mga tao pala talaga na isusugal yung dignidad nila. Makakuha lang ng palaking pera. Napakarami po, tinakbuhan yung iba, ganyan. Yung iba naman, ay hindi mo pwedeng gawin sa akin kasi dito gagawin ko. Kayo pong bahala kung yung iba sa inyo hindi sa akin naniniwala. Halos lahat po ng mga naka-encounter ko mga kliyente ko po ay mga professional. Yung luwag nila sa pagbayad sa amin, sa pagpagawa sa amin, ang babait eh. Pero bakit niloloko pa rin ng mga construction? Contractor. Yan, yung iba po, mismong kamag-anak nila niloloko sa kanila. May vlog nga po ako na shinare ko doon na mismong kami, gusto kaming kasabwat panloloko nila. Iba po kasi dito sa atin sa Pilipinas eh. Hindi ko naman nilalat ha, pero halos kalahati ng tao dito sa Pilipinas. Ibang isip kapag sinabing OFW ka at ang bansang pinagtatrabuhan mo ay Italy, Australia, Amerika, US. Easy money yan. Alam mong iniisip agad nila yung makahut-hut sila. Naka-encounter din po kami na mismong contractor na sige, okay lang yan. Easy money lang yung nagpapagaw ng bahay. Sa pera wala po problemahin dyan. Hindi na lang kami umimik, pero parang ginanon yung buhok ko. Alam mo parang gusto kong pumatol. Ang ginawa na lang namin noon, i-share na lang namin doon sa mismo nagpapagawa na ganito yung sabi ng contractor mo, ganyan. Hindi ko na lang po i-mention. Pero alam ko pong nanonood ka. At alam mo, ikaw yung tinutukoy ko. Kasi sa totoo lang, sa dami po na naka-encounter ko, na mga grabe talaga yung laki ng bahay nila. Akala mo, mga malasimbahan. Ang iba po dyan, sa mga hindi pa po nakakaalam, lalo na yung mga nanonood dito, na sobrang taas ng ina-expect ninyo sa mga OFW kapag malalaki po ang bahay. Yung iba po dyan, niloan nila yan. In short, inutang po nila yan. Alam niyo po kung bakit? Yung kasi pinakang way nila para malabanan nila ang homesick sa ibang bansa at mas ganahan sila maghanap buhay dahil meron na po silang pinagtatrabahuhan na nasa Pilipinas na nakikita na nila. Kaya kung mapapansin niyo po pag ako nagbablog, lahat talaga kinukunan ko. Kasi alam ko yung pakiramdam na nakikita nyo sa video, yung pinaghihirapan nyo. Sabihin na natin lahat ng mga tao ngayon may cellphone. Pero hindi natin alam, limited lang yung pinapakita doon sa parts na bahay ninyo. Hindi ko po ulit nilalahat ha, baka po kasi ma-open yung iba. Yung iba po dyan, pinapakita lang yung mga part na medyo tapos na. Kapag isinad kay may-ari ng bahay, doon na sila hihirit na kailangan po ng tiles, kailangan po ng pintura, kailangan po ng bakal. Ikaw naman, dahil tuwan-tuwa ka, sige ka, bigay ka ng bigay. Hindi mo alam, hindi pala tapos yung bahay mo. Marami po kami experience na ganyan. Na akala niya yung bahay niya tapos na. Pero pag uwi ng Pilipinas, surprise. Kung i-share ko po dito, abutin to ng 4 na oras, mahigit. Kung ano yung magiging experience po namin. Meron pa, isa pang bahay. Napakabait nung kliyente ko na yun. Pagpunta namin doon sa bahay, umiinit ang mga wire ng bahay nila. Yun, mabuti na lang po kahit pa paano yung mga tao namin, si Habi marunong sa kuryente. Kaya nasabihan kaagad namin na palitan. Kasi pa nagkamali, baka maubos yung bahay nila, yun ay pundar nila. Marami pa. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na kung kayo magpapagawa ng bahay, tutukan nyo po, mas tutukan nyo. Kung hanggat maaari nga, kung andito lang kayo sa Pilipinas, saka nyo lang ipagawa at hindi nyo naman titirhan. Ako pa nga mismo nagsasabi sa mga kliyente ko na kung hindi pa po tapos yung bahay nyo, unahin nyo muna yan kasi andito lang naman kami. Anytime pwede kayo magpagawa. Nalulungkot po ako sa totoo lang. Nakakaiyak. Marami na po ako naka-video call, iba naman sa personal, umiiyak po sila. Niyakap nila ako, nag-relaxing shares, totoo yung sinasabi mo, nakakadismaya, dati yung PM ko sa'yo, ang angas-angas ko pa, na hindi, kasi relatives ko yung gumagawa ng bahay ko, ganyan-ganyan. Pero pagdating ng bahay nila, tama si relaxing cheers. Ako, naranasan ko pong mapuyat. Yung wala, ayaw mo na magtrabaho kasi antok na antok ka na, pero hindi ka pwedeng matulog kasi yung mga halimaw minsan ng mga amo natin, hindi naman lahat halimaw pero karamihan ganun. Nakatingin. Alam mo yung mata nila nakaganon. So wala kang magagawa. Lalo na sa mga household. Mga nurse. Kaibigan ko.
Computer kunyari, gaganyan-ganyan sa mouse, pero totoo natutulog. Kasi hindi na kaya yung antok eh. Hindi na kaya yung pagod. Tao lang din naman tayo. Tapos lulukuhin lang ng mga contractor dito sa Pilipinas. Hindi na po contractor, engineer, architect. Again, hindi ko po nilalahat. Kasi may mga kliyente naman din po ako, mga architect, mga engineer po. Pero karamihan po talaga mayroon. At mismo, kausap ko po dati, engineer, tsaka foreman. Sinasabi nila sa akin yung mga technique nila. Meron talaga minsan na binabalasubas na nila. Kasi yung kasama nila sa trabaho ay balasubas din. So, nagkakadamay-damay na sige, pabayaan natin yan. Kasi maano si ganito, si engineer, ganito si architect, ganyan-ganyan. Based on my experience po, wala po yan sa may architect ang bahay mo. Wala po yan sa may engineer o magaling na foreman ang bahay mo. Nasa tao po mismo. Ulit-ulit po ako niyan dati sa mga vlog ko noong 2019. Yan po kasi yung mga content ko talaga noon eh. Dahil kasalukuyan po ako nagpapatayo niya ng bahay. Swertehan lang po sa mga gumagawa o makukuha ninyong manggagawa. Marami din po akong experience dito sa bahay namin. Na hanggang ngayon damang-dama ko pa din. Mga maling gawa dito, may mga nag-comment po dyan na, wala kasing architect ang bahay mo, wala kasi sa plano, bugok, tumigil ka. City Hall na nga lang po dito sa amin, sa Quezon City. Imposible, walang architect engineer yan. Pero nung pumunta kami, biyak-biyak yung tiles. Para ako naglalakad sa bubog. Ayun, umakit lang ako saglit sa taas kasi parang may naglalakad dun sa yero. Yung pala si Hilton, nakaakyat dun sa bintana. Anyway, yun na nga. Kaya nga po, maraming naghihingi sa akin ng tulong na baka daw po pwede na may recommend ako na pwedeng gumawa sa bahay nila. Pero takot po ako mag-recommend. Imagine, sa dami po ng mga na-delibera namin na napakagandang bahay. Ni isa man lang dun wala na perfect yung pagkakagawa. Yung iba bigla na nagugulat na bakit daw ganun kalaki yung bahay nila. Yung iba naman, ba't daw ang liit ng kwarto, ang laki ng sala. Yung iba naman, liit ng sala, ang laki daw ng kwarto. May mga sumbong pa sa akin na yung architect daw ang nasusunod. Yung engineer. Or yung gumagawa ang nasusunod, hindi silang nagpapagawa. Yan. Ako kasi, ang ma-share ko lang naman po sa inyo kung saan makakabili ng murang bakal, may mga vlog po ako niyan, kung saan nakakabili ng murang semento, buhangin, tiles, ayan, yan po yung mga ma-share ko sa inyo, lalo na sa Batangas. Mayroon po dyan, paggawaan na hindi siya warehouse lang ha, mismong gumagawa talaga sila ng tiles. Kung hindi po ako nagkakamali, para sa Tanawan, Batangas yata yun. Mariwasa. Alam ko yung po yung pangalan ng company. Hindi lang po ako sure. I-research nyo na lang po. Umiiyak sa akin dahil kaunti na lang daw yung babayaran nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin daw tapos yung bahay. Tsaka madalas daw ang sinasabi sa kanila, in 3 months po, ita-turn over na namin yung house nyo, ganyan. Pero, pagka malapit na yung 3 months na yun, doon na naman sila papasok. Hihingi na naman ng panibagong bayad. Yung tipong mga 50,000, 30,000 nila yung babayaran mo. Ibitinin ka nila. Mahahang yung bahay mo, naka-hold. Kasi kulang daw yung materyales. Kahit pa po ang usapan ninyo ay 5 million tapos ang bahay. Pero bago yun matapos, hihirit pa yan. Yun po yung mga sumbong sa akin ng mga kliyente ko. Kapag hindi mo pinagbigyan, hindi na kanila pupuntahan. Nakatenga ang bahay mo. Doon sila umiiyak. Kaya ako po siguro ang may advice ko na lang, huwag nyo i-full paid. Kung 5 million po ang halaga ng bahay ninyo, 2.5 nyo lang. O kaya, 3 million nyo lang. Sample ko lang po yun na hindi naman po lahat ng bahay na nagpapagawa, ganyan ang kalaki ang gastos. Pero karamihan po na mga nakausap po, ganyan, million po talaga. Kasi ngayon, kahit sabihin na maliit lang na bahay, bungalow lang, 2 kwarto lang, million po rin na halos ang gagastusin ninyo. Lalo na kung may mga palanay-lanay pa kayo. May mga pa-dirty kitchen kayo. Yan. Sarap niyan. Parang ginaganon lang yung pera. Hingi lang ng hingi. Ikaw naman kayod ka ng kayod. Para matapos lang yung bahay mo. So sana naman sa mga nanonood po na mga contractor dito, maawa naman kayo, makonsensya kayo. Tandaan nyo po, hindi kayo aangat sa mga ganyang style nyo. Ako, kung ako po makikilala ninyo sa mga vlog ko, sa items na binibili po sa akin ng mga kliyente ko, wala namang perfect dyan eh. Nagkakaroon po ng problema, pero hindi ko po tinatalikuran. Kahit kasi anong perfect, kahit pa anong galing mo, magkakaroon po yan ng problema. Parang tayo din po yan. Iba-iba lang kasi yung issue ninyo sa issue ko. Kaya nga, ang swerte ko din sa mga kliyente ko. Kasi, hindi sila yung, ay, may problema yung ato mo, ganyan-ganyan. Hindi sila ganun. Kasi kilala po nila ako.
Hindi ko naman ginusto yun eh. Akala nyo ba masaya ako na kapag nag-deliver po ako sa inyo, may problema yung items? Ipalulusutin ko? Hindi ako mas kampante dun. Kaya po sila, inaalalayan din ako na sila action cheese, ganito, ganyan, para maging aware ka. Kasi alam po nila na patas akong lumaban. Ilang beses na rin po ako nagbalik ng payment ng mga kliyente ko dahil mga gurang na. Aminin na natin yung gurang. Kasi ako may pagkagurang na din ako. Siguro mga 7 years na lang, guragis na rin ako. Mga may edad na po. Kaya, panag-payment sila, andun yung sobra. Minsan naman kulang. Shout out kay Sir Jed Panilo. Ayan. Pero hindi pa yung gurang si Sir. Hindi pa siya nakakauwi, tinatawagan ko siya. Pinalik ko kaagad sa kanya. Akala nga niya nanalo siya sa wedding o sa loto. Sabi ko, paano naman kayo mananalo, hindi naman kayo tumataya? Alam nyo ba ang susi ng pag-angat sa buhay kahit papaano? Kasi ako, based on my experience, pagiging honest po ang susi sa pagtagumpay. Lahat naman po tayo nakagawa ng mali. Gawin nating lesson yun para maitama at magbago. Marami pa akong gustong i-share pero masyado nang mahaba tong clip na to. Yun lang, nakakalungkot lang talaga. Lalo na ngayon, ang dami sa amin naka-line up na nag-advance payment kasi hindi pa raw tapos yung bahay. Ay, comment down below. Sana po mag-comment po yung may mga naka-experience na old client ko, new clients ko. Sana lang po mag-comment kayo dyan. Para din naman kahit papano maging aware din po yung mga ibang nanonood dito sa atin. Mas galingan po nila ang pagbantay sa pagpagawa sa bahay. Yung iba napagod na. Dahil nga po sa ayaw nilang ma-stress, andun yung puro ba na lang sila bayad. Sige na, bayaran mo na lang. Ayaw nilang mag-arimuhan. Yung iba kasi, hindi, ganito nga gawin ko, ganyan. Kami ang bibili ng materyales, ganyan. Wala. Hindi ko po kayo dinidiscourage na magpagawa na nandiyan kayo sa ibang bansa. Discarte nyo na po yan. Kasi ako, na rin ako hindi ko na rin alam kung ano may advice ko po sa inyo, mga OFW. Siguro, mas iba pa rin, mas advantage pa rin na nandito po kayo sa Pilipinas. Marami po akong kliyente na nagpagawa po ng bahay na dahil po sa mga vlog ko noon. Dahil talagang kung mapapanood nyo po yung mga vlog ko noon na kung hindi ka sanay sa akin, ma-offend ka talaga, mayayabangan ka sa akin. Pero ako, okay lang na mayabangan ka. Okay lang na ma-offend ka. Pero sana gamitin mo po yan para ma-challenge ka. Kasi malungkot na hindi po lahat ng mga OFW nakakapagpundar bago man lang sila mag-for good dito sa Pilipinas. Yung iba po, magpo-for good sila, makakapagpatayo sila ng bahay, pero may edad na po sila. So, konti na lang yung nalalabing panahon para ma-enjoy nila yung bahay nila o yung pinaghirapan nila. Kasi po, ang iba, kakayod dyan, talagang paspasan, malakas pa andun susuportahan yung nanay, yung mga magulang. Siyempre, hindi natin matitiis yan May sakit si ganito, mga pamangkin, pag-aaralin. Kapag natapos na nila yun, medyo nakaranda na sila ng pagod sa kanila, ipa-priority yung sarili nila o yung gusto nilang ipundar. Kaso late na, may edad na sila. Sana po, 50-50 dapat ang laban. Huwag puro sila, dapat ikaw din. Huwag niyo pong dapat i-mindset na, unahin ko muna yung ganito, hindi Kasi anytime pwede may mangyari sa atin, pwede may mangyari sa inyo. Mas kawawa po sila pag kayo tuluyang nawala. Lalo kung padre de pamilya ka. Ay, malakas ang kita ko. Okay lang yan, ganyan. Malakas ang kita mo, paano kung abutin ka ng sakit dyan? Paano kung ma-aksidente ka dyan? Kung habang naghahanap buhay kayo, enjoy mo din. Enjoy mo din, magpuntar ka rin na sa'yo, hindi puro sa kanila. Hindi yung magpagkasahod mo, padala ka ng Pilipinas, yung naman nasa Pilipinas, pasyal doon, paokasyon dito, itinutodo sa mga bayarin sa school, naka-private, kuha ng sasakyan na hulugan, na hindi naman nila kailangan, nag-grocery ng talagang 3 basket. Dami kong kilalang ganyan. Kawawa po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko sinasabi na wag yung pag-aralin ng mga anak nyo, wag yung bigyan ng time ng mga magulang nyo. Kasi ako hindi naman po ako ganyan Pero kailangan i-balance nyo po yung expenses. Kasi may buhay po tayo. Sana magkaroon tayo ng lesson dun sa nangyari dun sa virus. Na ang dami na wala ng trabaho. What if maulit yun? Sabi natin hindi sakit. Kalamidad. Kaya ko po sinishare sa inyo to. Kasi po sa experience namin kung hindi kami naging ganun. Sa kinikita namin, wala kami man lang pundar. At hindi po magkakaganito ang business namin kung inuna namin yung pagpapasarap, inuna namin yung kayabangan. Ay, minsan lang mabuhay. Kailangan life is too short.
Minsan linyahan po yun ng mga taong hindi kaya magpundar. Kasi mahirap talaga magpundar. Kailangan mong magtiis muna. Linyahan na lang po yun ng mga tamad or walang abilidad para makapagpundar. Dati po ang mga vlog ko nun, may panghahamon talaga po eh. Sinasabi ko talaga na, ikaw, sa edad mo niya, anong pundar mo? Ako, bata pa ako, pero patayo na kami ng bahay, nakabili kami ng lupa. Yung iba po nayayabangan, yung iba naman po nasa challenge. Yun ang gusto ko, yung ma-challenge kayo eh. Kasi para sa inyo din po yan. Huwag po kayong mayabangan sa akin dahil sinasabi ko naman po sa mga vlog ko noon pa kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Lahat yan, alam nyo, ganito po ako, nagtitinda ako ngayon, para ganito. Grabe po yung pinagdaanan ko. Kaya kung maiintindihan nyo po, walang kayabangan dun. Kasi sinasabi ko lahat eh. Kung ano po yung mga proseso na ginagawa namin, ginagawa ko para lang makapagpundar. Eh kung ako mayabang, hindi ko sasabihin yun. Hindi, galing ako, may bahay ako. Hindi po eh. Lahat ko po sinishare, wala na nga akong privacy. Para lang po ma-encourage po kayo. Huwag nyo pong sabihin malaki ang kita nyo. Dahil wala pong permanente sa mundo. Yung ganda, kumukupas yan. Yung lakas natin, humihina yan. Huwag nyo kong angasan sa laki ng kita nyo. Angasan nyo ako sa dami ng pundar nyo. Sinasabi mo yan kasi wala ka sa sitwasyon namin. Ang anak kasi namin ganito, ganyan. Kaya nga, dapat po, manage pinagkakakitaan. Nahirap po yung may iPhone ka, pero wala ka namang ipon. Daming ganyan dito sa Pilipinas. Naka-iPhone, pero walang ipon. Nasasabi mo lang yan kasi may pera ka. Hindi po. Napakarami ko pong pinagdaanan na talagang dumating doon sa point na wala ka na. Yung itlog na ulam mo, 2 na lang. Nagkukuting-ting ka na. Yung binubuksan mo na yung mga bagbag mo kasi naghahanap ka ng barya na pwede mong ibili na makakain mo. Dinanas ko po yan. At dinadanas din po yun ng mga ibang OFW. Na halos ayaw na nilang gumastos, bumili ng pagkain nila. Kasi nga, nag-aarimuhan sila. Ipapadala nila sa Pilipinas eh. Kaya sana yung mga nanonood po dito ng mga kabataan, maawa kayo sa mga magulang nyo. Minsan hindi na lang yan umiimik. Pag may gusto kasi kayo, pinipilit namin ibigay. Kahit nahihirapan na kami. May mga time na hindi nyo alam, umiiyak na kami. Kasi parang hindi minsan naiisip ng mga anak natin o ng iba na iniisip pa ba ng anak ko na mapagod maghanap buhay. Kasi sa magulang ko, lumaki po ako na hindi ako halos na humihingi sa magulang ko. Yung baon ko sa school, iniipon ko yan. Nananahi ako. Kasi yung binabayad sa akin ng magulang ko sa pagtatayo, yun ang binibili ko ng kulong. Bibili ako ng t-shirt. Noon kasi makakabili ka ng t-shirt at 35 pesos lang isa eh. Ultimo mga punta-punta ng unan. Yung sa bed ko, kung tutuusin, obligasyon pa yun ng magulang ko. Pero hindi ko hinihingi. Nahihiya ako eh. Kasi alam ko naman kung ano lang yung kakayanan nila. Hanggang sa nadala ko na hanggang sa magkaasawa ako. Mas maganda po yung tumutulong tayo kaysa tayo ang tinutulungan. Follow niyo po ako sa aking FB page ha, si Laxin Cheers Vlogs po. Mas updated po ako doon. Again, huwag po kayong mayabangan sa akin dahil hindi po ako mayaman na tao, hindi po ako masamang tao, hindi po ako mayabang. Pero may konti din pala. Kasi ang tao kasi pag walang yabang, ang kapalit niyang walang pundar. Wala kang career. Hanggang diyan ka na lang. Sanay ka sa yan lang. Yung pagiging mayabang po kasi natin, yan minsan ang nagiging dahilan para magkaroon po tayo. Kasi kung wala kang yabang, wala na. Tapos na usapan. Kaya yabang-yabang din po kayo pag may paminsan-minsan ha. Wag lang pong kasobra. Again, hindi po ako mayaman. Nag-a-advise lang din po ako. Kasi masarap mabuhay ng simple lang. Kaysa sobrang naghihirap ka. Hindi rin naman maganda yung sobrang yaman ka. Sakto lang tayo. Okay? Thank you for watching po and see you on my next vlog. Bye! Peace!